What's up mga tamago, Arenola Gusayim sa inyong lahat, and yet another update na naman galing dito kay Carryverse. Rektahin na nga natin yung mga tamagod. Ito, January 5th update notice. Sabi dito, increase fishing limit mga tamago from 250 times pwede na raw hanggang 500. So this is a good news para sa mga nag-grind mga tamago at talagang na-utilize yung kapasidad ng kanilang mga bag at pangingisda mga tamago. While dito naman mga tamago sa fishing gauge bar adjustment pare-parehas na daw, whether common yan or legendary fish ang makukuha mo, pare-parehas na yung hit scan, yung kapal o nipis, kaya hindi na tayo makakapamili ngayon. Wala na tayong magagawa kundi iget ng iget yung ating mga mahuhuling isda. Fishing by time adjustment naman mga tamago, previously 13 seconds lang ito, ngayon in-adjust at mas pinakonti, adjusted to 12 seconds, pinabilis ng 1 segundo. Asahan nyo na mga tamago na mas mahirap pong kumuha ngayon ng mga legendary fishes. Fish celeb sales updates mga tamago. Ito, dati pagdating sa common 16 ang bentahan, adjusted price 16 pa rin, pero pagdating sa kingfish ng common from 32 naging 64 na. Presyo ng mga normal na uncommon 48 dati, ngayon 56. Kingfish na uncommon 97 to 224, medyo malaki-laki yung adjustment na yon. Pagdating naman sa presyo ng mga rare fish, normal from 145 naging 197, kingfish 291 to 788. Dito naman sa epic, normal 437 dati, ngayon ay 693 na. Ang kingfish naman 874. Kingfish sa epic po yan ha. Ngayon ang bentahan na ay 2,772. Napakalaki no mga tamago. At pagdating naman dito sa legendary, ang normal dati ay 1,312, ngayon ay 2,439 celeb token na. At ang kanyang kingfish ng legendary 2,624 dati, ngayon ay 9,756. So mga tamago no, dapat dito naiibenta pa rin yung mga dati nating nasa bag. Ano bang plano nila doon, kasi nag-error sell pa rin hanggang sa ngayon. So subukan natin mamaya, baka pwede nang ibenta or sana i-delete na lang nila doon sa ating mga inventory kasi abale, naandoon lang at hindi nga matanggal. Yan din ang mga reklamo ng ibang tao. Ulat naman dito mga tamago regarding sa fishing rod price. Ang mga presyo po nito biglang nagtaasan at naging ZEM tokens na. Kung dati ang mga fishing rod makukuha lang natin at mabibili using box or yung cash in-game, hindi na po. Common rod na lang ang makukuha, 120 bucks. At ang mga sumunod, ito na nga, uncommon rod, 40 ZEM na, pero nadagdagan ang kanyang effectiveness, yung stats niya, from 200%, naging 400% chance na makakuha ka ng rare fish. Pagdating naman sa rare rod, ito 100 ZEM na, epic fish, from 300% tumaas, naging 500%. Pagdating sa heroic rod, walang pagbabago, pero ang nagbago sa kanya, yung price from 12,000 bucks 230 ZEM mo na siya mabibili. Legendary rod, wala ring pagbabago sa stats, 240 ZEM dati, ngayon 440 ZEM. Ito naman banana rod, dati rare 8,100 bucks, ngayon 140 ZEM na. Pero yung epic fishing na 300% chance dati, ngayon ay nadagdagan ng paragdagang 100%, 400%. Ito naman yung eggplant, 81 ZEM dati, ngayon 140 ZEM. Epic fish 300% to 400%. Mga tamago, napakaswerte po no nung mga nakakuha at nakabili na at nakakumpleto nitong mga rod na to, nang sa dahilanan nga na napakamahal na, kailangan mo na mag-cash in para makabili ka nitong ZEM token. So meron ng source of income mga tamago no na panggagalingan ang Carryverse, which is tingin ko good and healthy pagdating sa ecosystem. Hindi puro cash out lang tayo ng cash out. Ito yung sinasabi natin dati na i-grind nyo na, laruin nyo na at para nga makakumpleto tayo ng mga rods. Ngayon ito po, kailangan na mag-cash in at bumili ng ZEM tokens. At ngayon nga, syempre bagong fishing spot para dun sa New Year's fishing event mga tamago, kasi nga naglalag na tayo dun. Open na rin po at makakakuha na kayo ng mga arwana dito sa Mirage and Prism as fishing areas mga tamago, nadagdag na nga. Dito naman sa presyo ng mga land mga tamago, meron nang nagbebenta dito ng 277 matic lang. Ito ay residential at ito nakakagulat, 338 matic mga tamago. Industrial land, 200 pieces lang po meron ito sa buong metaverse ng Carryverse. Ang sumunod na dyan ito commercial land na 380 matic. Tingin ko mura tong dalawang to para sa mga presyo nila. At meron din ditong undervalue no na commercial land na binebenta, 400 matic. Ang presyo naman ngayon ng Polygon to peso ito naglalaro sa 47.21 up to 47.25 mga tamago. Medyo
bumaba siya ng konti dahil nga sa pagbaba ng BTC. As you can see dito, no, from 45 nung nakaraan, ito nagbumaba siya sa 43, pero at actually nakabawi-bawi na to. Hindi natin alam kung saan pupunta tong si Bitcoin sa ngayon gawa sa mga usapin regarding sa ETF approval. But anyway mga tamago, regarding dito at aking pananaw dito sa mga updates na to, tingin ko healthy to para dun sa economy. Hindi pwede kasing puro pataas lang ang tokens, hindi rin naman pwedeng puro TP lang tayo. Kailangan may papasok din na liquidity. And tingin ko fair naman enough yung mga updates na ginawa nila. Medyo pinahirap lang. Kaya talagang ang mga reklamo na maririnig natin sigurado dito coming from those guys na dati talagang ang laki ng kina-cash out nila, no, dito sa loob ng game. Medyo mababawasan ang mga kitaan nila dyan. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung mga nauna naman nakakumpleto na ng mga fishing rod. So yun po ang pinaka-advantage na natin sa iba, no? And yung mga bagong players mag-grind pa lang. So tingin ko dito sa mga kasama natin na naglalaro at mga sinaunang tao ngayon dito sa Cariverse, napaka-advantageous natin comparing sa mga new players pa lang napapasok. So hanggang dito na lang tong episode na to. Huwag na natin patagalin. Ulit sa Mike Tamago, ingat kayo. Tamago out.